Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sobrang lakas ng ulan. Malayo pa ba tayo, George? Malapit na. Kapag nadaanan na natin yung tulay, 1 kilometro na lang ang babaybayin natin. O sige, George. Nag-aalala lang ako kasi sobrang lakas ng ulan eh. Baka maabutan pa tayo ng gabi sa daan. Baka maging zero visibility na. Tinan mo nga yung harapan ng kotse oh. Parang hindi na kaya ng wiper ang lakas ng buhos ng ulan eh oh. Kalma ka lang, Alexa. Titila din naman yung ulan eh. Kapag ganyang kalakas, saglit lang yan. Pero ano kung tama nga yung nanay mo, George? Di ba sabi niya may bagyong paparating? Ay nako, sana hindi na lang tayo tumuloy eh. Tingnan mo, mukhang inabutan tayo dito. Kumalma ka nga muna, Benji. Ulan lang yan, hindi lindol. Paano ako kakalma? Diyos ko. Ilang oras pa ba bago tayo makarating sa tiyahin mo? Kanina pa tayo dumadaan sa lubak-lubak na kalsada eh. Tumahimik ka na nga. Malapit na tayo. George, sigurado ka bang tama itong dinarahanan natin? Ay naku, kulit mo. Sigurado nga ako, Benji. Kaya itiko mo na yung bunganga mo, no? Bakit parang papunta tayo sa liblib na paraiso? Tingnan mo, puro malalaking puno yung nasa paligid natin. Sa pagkakaalala ko, dadaan tayo sa maliit na tulay. Wala naman tulay, George eh. Tingnan mo, puro malalaking puno yung nasa paligid natin. Nakakatakot, tapos sobrang lakas pa ng ulan. Ay nako, kalalaki mong tao, matatakotin ka. Huwag kang anduwag dyan. Puno lang yan, hindi ka kakainin yan ng buhay. Tsaka, sigurado akong titila din tong ulan na tumamaya. George, try mo kayong ibalik yung sasakyan. Baka lumagpas na tayo sa sinasabi mong tulay eh. Baka hindi lang natin napansin kasi masyadong malakas ang ulan. Sige. Matahimik lang kayo. Kagaya ng sinabi ni Alexa, ibinalik ni George ang sasakyan para masigurong tama ang dinaraanan nila. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ay bigla namang tumirik ang makina ng kotse na sinasakyan nila. Putya! Oh, ano nangyari, George? Biglang tumirik ang kotse. Ano? Ano yan? Anong gagawin natin ngayon? Di dumito muna tayo hanggang sa tumigil ang ulan. Tsaka ako susubukang ayusin yung makina. Diyos ko naman, Lord. Huwag niyo po kami pababayaan dito. Kala mo talaga di lalaki. Uy, relax lang, okay? Titila din ang ulan. Puro titila. Sobrang lakas nga eh. Akala mo manghuhula eh. Masyadong bilib sa sarili. Uy, ano sabi mo, Benji? Tama naman si George, Benji eh. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Kung hindi lang sana naging matigas ang ulo ni George di sana tayo malalagay sa sitwasyon na ito. Uy, teka. Bakit sa akin mo sinisisi ang lahat? Di ba gusto mo rin sumama? Desisyon mo na sumama sa amin, Benji. Benji, magkakaibigan tayo at desisyon natin na sumama kay George. Kaya hindi mo dapat siya sinisisi sa nangyayari ngayon. Hiya mo na. Ayoko na lang makipagtalo pa. Ay nako, okay. Sorry George. Bahala na si Batman. Promise, hindi ko naman kayo pababayaan eh. Malaking tiwala ko sa iyo, George ha. Maya-maya pa, unti-unting tumigil ang malakas na ulan. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. At naririnig na nila ang ingay ng mga ibon na nasa puno. Tumigil na ang ulan. Ayos! Oh, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh, titigil din yan eh. Masyado ka lang praning, Benji. Pasensya na, George. Siyempre, ayoko pang mamatay kaagad, no? Ha? Patay ka agad? Ulan lang yan, Benji. Pero alam ko naman na matagal ka ng overthinker. George, i-check mo na yung makina para makalis na tayo rito bago dumilim. Oo, sige. Hintayin niyo ako ha. Lumabas si George ng sasakyan at binuksan ang hood. Agad niya itong sinuri at isa-isa niyang tiningnan ng mga parte ng makina. Putya! Mukhang battery ang problema. Wala tayong ekstrang dala. Dito pa talaga na-tsempuan, no?
Hirap pa nitong sasakyan. Automatic. Ay nako, kailangan natin maghanap ng mekaniko. O kahit matawagan man lang si Alexis. George, wala namang mekaniko dito eh. Mga puno lang ang nandito. Wala ka mapagtatanungan dito kundi unggoy. Tatawagan ko nga si Alexis. Matutulungan niya tayo. Walang signal, George. Ni isang bar wala. E di hanap tayo ng signal. Tara, sumunod kayo sa akin. O sige na, tara na Alexa. Ang hirap makahanap ng signal dito. Parang isolated ang lugar na ito eh. Naglakad sila papunta sa kaliwang bahagi ng daan. Umaasang baka may signal sa mas mataas na lugar. Pero kahit anong hanap nila, wala pa rin silang masagap. Ay naku, ano ba to? Naglalaroan ba tayo ng panahon? Wala pa rin. Anong gagawin natin ngayon? Malapit nang lumubog ang araw. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi dito. Tahimik masyado. Nakakatakot nga eh at mukhang delikado. Diyos ko naman oh. Tara na, bumalik na tayo sa sasakyan. Sige na, abuti pa nga. Baka mamaya may dumaan na tao kaya sasakyan. Baka hingi tayo ng tulong sa kanila. Teka, ano yun? Narinig niyo ba yun? Parang may kumalampag sa sasakyan natin. Bilisan natin tumakbo, baka pinagtitripan na yung kotse natin. Oo, narinig ko nga rin eh. Tara, bilis! Ano yan? May bumagsak na kung ano sa ibabaw ng sasakyan. Parang patay na hayop. Grabe naman ang itsura. Sinong gagawa niyan? Mukhang sariwang kalansay na lang ng hayop to ah. Hindi na malaman kung anong klaseng hayop to. Puro buto na lang. Nasa gubat tayo kaya malamang mabangis na hayop ang gumawa niyan. Nakakaawa naman. Alisin niyo na nga yan, tapos linisin niyo yung sasakyan. Nakakasukang tingnan eh. Bumabaliktad ang sikmura ko. Saan kaya nanggaling yan? Baka sa mga malalaking puno, dito bumagsak eh. Eh bakit naman napunta sa itaas? Tinangay ng ibon? Eh mabigat yata yan para matangay ng ibon. Pwera na lang kung unggoy ang tumangay. Di ko rin alam eh. Malay natin kung malaking ibon o malaking unggoy. Hayaan na lang natin yan. Linisin na lang natin, Benji. Ang sama ng pakiramdam ko. Alexa, ano, okay ka lang ba? Bigla ako nakaramdam ng hilo, George. Nasusuka ako. Bumabaliktad talaga yung sikmura ko. Eh baka dahil yan sa nakita mong sariwang kalansay ng hayop. O ito, isuot mo muna to. Anting-anting na binigay sa akin ng lolo ko. Anting-anting? Oo, bigay sa akin to ng lolo ko. Kasi nung bata pa lang ako, sakitin ako. Baka kasi nausog ka ng hindi nakikita mula sa malalaking puno eh. Mas kailangan mo ito. Sige, salamat, George. Walang anuman, Alexa. May kasamang pagmamahal daw yan eh. Next, sing-sing na yan. Uy! Oh, loko. Kung ano-ano yung pumapasok din sa utak mo eh. Ayos din tong singsing mo ah. May itim na batong kumikinang. Inukitan pa ng mata at bituin. Mukha ngang anting-anting. Ang sabi ng matatanda sa amin, matuto ka kasing magbari-bari, apo, para di ka mausog. Salamat sa paalala, Benji. Nakakatawa. Uy, hindi biro yun ha. Ano na nga ang gagawin natin ngayon? Tingnan nyo, nakakatakot dito. Baka may halimaw pa dito na kumakain ng tao, Diyos ko. Wala tayong magagawa kundi humanap ng matutuluyan. Matutuluyan? Eh puro mga malalaking puno nga yung nandito eh. Gusto mo makituloy sa kanila? Saan tayo matutulog? Sa itaas, kasama ng mga ibon. Ay nako, ewan ko sa'yo, Benji. Magaling ka talaga pagdating sa kalokohan. Hindi, seryoso ko. Ano na nga plano mo, George? Gagawa tayo ng paraan. Hindi tayo pwedeng ma-stuck dito. Sa tingin ko kailangan natin maglakad papunta sa daanan na yun, no? Base sa nabasa kong libro, ang mga malalaking puno ay isang palatandaan na malapit ka sa isang baryo. Baryo? Baka nga malapit na tayo kila tita. Baka naiba lang ang daan sa tagal ng panahon. Baka wala na yung maliit na tulay. Ilang taon na din kasi akong di nakakapunta sa kanila eh. Posible yun, George. So ano pang hinihintay natin? Maglakad na tayo. O sige, alalayan mo si Alexa, Benji ah. Mahigit kalahating minuto din silang naglakad.
hanggang sa makarating na sila sa bukana ng baryo na may nakalagay na lumang karatulang nakasabit sa posting gawa sa kahoy. Oh, nandito na tayo sa bukana ng baryo. Pero hindi ito yung baryo nila Titi. Pero ito lang yata yung pinakamalapit na baryo. Palubog ng araw kaya mahirapan na tayong hanapin ang baryo ng tiyahin mo. Pero ang tanong, saan tayo magpapalipas ng gabi? Hindi kailangan natin makahanap ng bahay na matutuluyan dito. Sa tingin mo, may mga mababait kaya sa baryo na ito para tumanggap ng mga dayuhang tulad natin? Parang nakakatakot naman yata pumasok. Ay nako, yan ka na naman Benji. Pinapairal mo na naman yung pagiging matatakotin mo. Tumuloy na tayo bago pa dumilim, no? Sigurado ba talaga kayo dito? Ano, sasama ka o may iwan ka dito? Siyempre sasama. Para naman tayong hindi magkakaibigan yan eh. Yan dami mo kasing sinasabi eh. Mas babae ka pa sa akin eh. Pasensya na. Pero tingnan nyo naman kasi yung paligid. Madamo at malumot yung mga daan. Parang hindi nilalakaran eh. Ang lamig pa ng hangin. Amoy sunog na daon at basa na lupa. Tsaka malansang dugo. Sa tingin ko walang mga tao dito eh. Meron yan. Pero magkakalayo ang mga bahay-bahay dito. Tingnan yung agwat ng mga bahay oh. Parang magkakagalit eh. Hala, ano yun? Saan? Ayun oh, sa bandaron. Nako, patay na hayop na nilalangaw at inuud na rin. Doon din oh, meron pa. Hayop pa sa bandaron. Ano mga yan? Namatay sa gutom? Nasusuka ako. Sandali lang ah. Alexa, okay ka lang? Nandiri lang ako sa nakita ko. Bakit ang daming patay na hayop dito? Oo nga, kanina nakakita tayo ng buto-buto na. Ngayon naman mga patay na hayop at lasog-lasog na. Nakakatakot naman dito, Diyos ko. Oo, kumalma kayo. Wala tayong magagawa kundi lakasan ng loob natin. Wala tayong choice kundi humanap na matutuluyan. Bilisan na natin, dumidilim na George oh. Teka, may isang lolo ko nakita dun sa kubo. Oh. Tara, kausapin natin. Lolo? Oo, dali na. Sige na, tara na. Basta, malaking tiwala ako sa inyo ah. Benji, relax, okay? Nandito naman kami kasama mo eh, kaya wala kang dapat na ikatakot. Dali-dali silang naglakad palapit sa maliit na bahay kubo kung saan naroroon ang matandang lalaki na nakaupo sa labas. Maligayang pagdating sa aming baryo. Ano ba ang may tutulong ko sa inyo mga anak? Lolo, ako nga po pala si George. Siya naman po si Benji at si Alexa naman po. Naligaw po kasi kami at nasiraan din po kami ng kotse. Kailangan po sana namin na matutuluyan kahit ngayong gabi lang po. Ay, gano'n ba? Halika kayo. Pumasok kayo sa aming munting bahay. Belinda, may mga bisita tayo. Sino ba yan, Ruben? Hi po. Magandang gabi po, Lola. Ako po si George, si Benji at si Alexa naman po. Mga kaibigan ko. Makikiusap po sana kami kung pwede pong makituloy sa bahay ninyo. Kahit ngayong gabi lang po. Naligaw po kasi kami at nasiraan din po ng kotse na sinasakyan namin eh. Wala po kami matutuluyan. Nag-aalala din po ako sa mga kaibigan ko. Kanina pa po kasi masama ang pakiramdam niya eh. May kasama pala kayong buntis. Po? Buntis po? Ako? Ikaw lang naman ang babae sa atin eh. Alam nga naman ako magbuntis. Ay naku, tumigil ka nga, Benji. Oo, iha. Buntis ka. Hindi mo ba alam? Baka nagkakamali po kayo. Sumama lang po ang pakiramdam ko talaga. Amoy na amoy ko ang buntis, iha. Sigurado kung buntis ka. Ano po? Amoy na amoy? Ano pong amoy niya, Lola? Anong klaseng tanong yan, Benji? Bakit niyo po ako naamoy? Ay, siyempre, kumatrona ako. Nagpapaanak ako ng mga buntis at matanda na ako para hindi matukoy kung buntis ba ang isang babae. Kung ganun ay, napuntis pala ako ni Jonathan. Hayop siya. Binuntis pa talaga ako ng manlolokong yun. Hayaan mo na yung lalaking yun. Nandito naman kami para umalalay sa iyo eh. Uy! May naamoy akong isda, George! Uy! Tumigil ka nga dyan.
Nakakatuwa kayong pakinggan. O siya, dumito muna kayo sa munti naming bahay. Total kami lang naman dalawa ni Ruben dito. Pwede kayo dito kahit na ilang buwan pa. Ay, nako. Totoo po ba, Lola? Mukha ba ako nagbibiro, iho? Nako, salamat naman po. Ali kayo, sumunod kayo sa akin. Dadaling ko kayo sa magiging kwarto ninyo. George, may naaamoy akong malansa. Mais ka nga. Oo nga, totoo. Hindi niyo ba naaamoy? Manahimik ka na nga lang dyan. Eto na ang magiging kwarto ninyo. Ayos lang ba sa inyo na magkatabi kayong dalawa? Si Alexa naman sa kabilang kwarto. Lola, tatabi na din po ako sa kanila. Oo nga po, La. Kailangan po namin bantayan si Alexa Lalo na't buntis siya. Pero ang babae ay hindi pwedeng tumabi sa lalaki kung hindi mag-asawa. Mag-asawa na po sila ni George, Lola. Uy, loko-loko. Puro ka biro talaga, Alexa, okay lang ba sa'yo na sa kabilang kwarto ka? Oo naman, George. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong dapat ipag-alala kasi magkatapat lang naman ang pintuan ninyo. Di ba bawal po na magkatapat ang pintuan? Malas po yun, di ba? Masyado kang naniniwala sa mga pamahiin, iho. Huwag mong sanayin ang utak mo sa kanyan. Hindi kami naniniwala dyan at hindi pa naman kami minamalas na mag-asawa. Sa katunayan nga maswerte kami ngayon dahil natagpuan namin kayo. Ha? Maswerte po? Ano po bang dala namin para masabi niyong swerte kami? Siyempre, sobrang tahimik nitong bahay na kami lang dalawa ni Ruben, kaya maswerte kaming natagpuan namin kayo. Para naman sumaya ang bahay at magkaroon ng buhay, kahit panandalian lang. Ganon po pala. O siya, halika iha. Pumunta na tayo sa magiging kwarto mo. Hindi naman mapakali sina George at Benji kaya sumunod din sila sa matanda papunta sa magiging kwarto ni Alexa. Bakit kayo nandito? Di ba dapat nasa kwarto niyo na kayo? Hindi naman po kami dito matutulog, Lola. Sadyang gusto lang po namin na makipagkwentuhan kay Alexa. Oo nga po. Lola, nakakayaman sabihin pero gutom na po kami. Baka po pwedeng makikain or magbabayad na lang po kami ng pagkain namin. Natatawa ko sa iyo, iho. O sige, sumunod kayo sa akin sa kusina. Ipaghahanda ko kayo ng makakain. Ayun, salamat. O tara na, kumain na tayo. Alam kong gutom na din kayo. Nagagamit din palang kakapalan ng mukha mo no? Uy, grabe ka naman magsalita. Talaga si George Paano naman tayong walang pinagsamahan yan Ang OA mo na, Benji Ay nako, di ka pa nasanay dyan. Halina kayo. Maupo kayo. Nakahanda na ang pagkain. Wow, nilagang baboy yata to Oo, kumain na kayo mga anak. Akmang sasandok na si Benji ng ulam sa malaking bangkok nang mapansin niyang may lumulutang na buhok. Tinanggal na lang niya ito bago pa makita ng mga kaibigan. Pero nang magsandok siya ng ulam, nanlaki mga mata niya nang makitang mahabang kuko sa tingin niya ng isang babae ang nakita niya roon. Napatras siya at halos masok sa pandidiri. May problema ba, iho? Wala po. Natataka nga po ako ganun ba? O sige, maiwan ko na muna kayo dito para makakain kayo ng maayos. Pagkatapos nyo dyan, iwanan nyo na lang ang mga hugasin sa lababo. Hindi kami nagpapahugas sa mga bisita dahil tradisyon namin yon. At ako na maghuhugas niyan mamaya. O sige po, Lola. Salamat po uli Hoy, Bench. Ano problema mo? Bakit ganun ang inasta mo kanina? Nakakadiri yung nakita ko. May buhok ng tao. Tinanggal ko na nga lang Tingnan nyo to, may kuko pa. Mula siguro yun sa kuko ng manok o kamag-anak ng manok. Hindi naman ganyan ang kuko ng tao, Benji. Masyadong mahaba yan at matulis Kagaya yan ng kuko ng manok pero mas malalaki. Baka mas malaking manok ang kinatay nila.
Baka hindi lang napansin ni Lola. Alam mo naman na matanda na kaya malabo na mga mata. Huwag ka nang magreklamo dyan. E di sabaw na lang ang ulamin mo kung ayaw mo ng laman. Akala ko ba baboy ang niluto niya? Bakit may manok? Eh bakit? Hindi ba pwedeng paghaluin yun? Dapat pa nga magpasalamat tayo kasi pinaganda tayo na makakain eh. Okay, sorry. Magsasabaw na lang talaga ako kasi hindi ko talaga kaya eh. Tingnan mo, may mga balahibo pa ng balat ng karne. Eh basta, kumain ka na lang dyan. Huwag ka na magreklamo pa't baka marinig pa tayo dito. Wala pa naman tayong iba matutuluyan. Ew, ang tabang ng sabaw. Walang kalasa-lasa. Uy, Benji! Hindi, tikman mo nga para malaman mo. Sobrang sarap nga eh. Natural na natural ang lasa. Nalalasaan ko nga yung linamnam ng karne eh. Nawala yung pagbaliktad ng sikmura ko kanina. Ano? Nasarapan ka pa sa lagay na yan? Oo naman oh. Benji, buntis siya. Baka naglilihi. Ay, oo nga pala. Pero kasi sobrang tabang eh. Nakakawalang gana kumain. Oo nga no. Baka may asin dito. Lagyan na lang natin. Teka, hahanap ako. Hindi lang asin kulang dyan, George. Halata namang walang kahit na anong ricados eh. Kahit bawang at sibuyas, wala. Hindi porkit libre, sasabihin nyo na masarap ah. Uy, inaan mo nga yung boses mo. Kasi nakakahiya. Ayaw ka na kumain. Titisin ko na lang tong gutom ko. Iinom na lang ako dito ng tubig. George, nasa ba yung tubigan nila? Wala namang banga dito. Nasa tapayan na nakalagay sa gilid. Ayun oh. Tingnan mo. Tubig ang laman yan. Ano? Tapayan? Ang weird naman dito. Malinis ba ito? Malamang malinis yan. Kasi yan din naman ang iniinom nila lola at lolo dito. Ganyan talaga ang lagay ng tubig sa mga probinsya. Teka, di ko mahanap yung asin eh. Naku, wag na nga lang. Baka naubusan sila ng asin. Sa pagkakaalam ko, ang tapayan ay tradisyon na ginagamit ng mga matatanda sa mga probinsya o baryo bilang imbakan ng maiinom na tubig. Ang talino naman ng asawa mo, George. Uy, ikaw, alam mo, uminom ka na nga lang ng tubig. Kung ano-ano na lumalabas sa bunganga mo. Asawa ka dyan. Mahilig lang talaga ako mag-research at siguro dahil na din sa hilig ko magbasa ng libro. Dapat alam mo din paano mag-teleport para di na natin kailangan manatili dito. Hindi talaga ako komportable dito eh. At pag nagtagal pa tayo, siguradong gutom maabuti natin. Papaya tayo. Umakit na nga tayo sa kwarto. Kapag narinig pa tayo ni na Lola, baka palayasin pa tayo. Dahil dyan sa bunganga mo kakareklamo mo. Tapos ka na ba kumain, Alexa? Oo, ilalagay ko na lang yung mga pinakainan natin sa lababo. Teka, nasa mo si Lola? Siguro tulog na. Anong oras na rin kasi. Alam niyo naman na maaga natutulog ang mga matatanda. Lalo pat nandito tayo sa baryo. Oo nga, mabuti pa matulog na rin tayo. Paano itong mga pinggan? Nakakaya naman na itambak lang natin dito. Di ba nga sinabi ni Lola na huwag nating hugasan? Sundin natin baka magalit. Maingay na din kasi kapag maghuhugas pa tayo. Baka magising sila. Bawal din talaga, George. Ayon sa nabasa ko, hindi ka pwedeng maghugas ng pinggan sa isang bahay na hindi mo pa natutulugan. Sige na, tara na. Matulog na tayo. Agad naman silang umakyat sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga. Pero pagkapasok sa kwarto ay dahan-dahang binuksan ni Benji ang bintana para tumingin sa labas. Uy, anong ginagawa mo? Kita mo naman, di ba? Binubuksan ko yung bintana. Biloso po. Bakit mo nga binubuksan? Matutulog na tayo. Ikaw pala yung takot eh. Siyempre, magpapahangin lang ako. Di ako natatakot, no? Sige na, sira mo na lang yan mamaya ah. Mauna na ako matulog. George! Halika nga dito. O bakit? Si Lolo at Lola, naglalakad sa unahan papunta sa may kakaoyan, oh. Di ba ang dilim na doon? Ha? Sigurado ka ba dyan? Halika nga, tingnan mo nga kasi. Oo na, sandali. Oh, di ba? Ayaw mo pang maniwala eh.
Pero akala ko tulog na sila. Yun nga din ang nasa isip ko. Bakit kaya sila naglalakad papunta doon sa kakahuyan ng ganitong oras? Anong gagawin nila doon? Isa pa, wala man lang silang dalang ilaw? Hindi ko alam, Benji. Pero siguro may pupuntahan lang na kamag-anak. Pero kakahuyan na yun. Walang katao-tao doon, George. Di ba doon nga tayo galing? Malay mo, may mga bahay sa unahan, di lang tayo tumuloy. Di pa naman tayo nakakapunta doon eh. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Pero sobrang weird lang talaga. Huwag ka na kasi mag-isip ng kung ano-ano dyan, Benji. Mabuti pa, matulog na tayo. Napabuntong nga si Benji at isinara ang bintana. Saka humiga sa kama katabi si George. Ilang oras ang lumipas, bigla silang nagising nang pumasok si Alexa sa kanilang kwarto. Namumutla, nanginginig at takot na takot. George, Benji, Oh, Alexa, ano nangyayari sa'yo? may mga naririnig akong kakaibang ingay sa labas ng bahay, George. Sinasabi ko na nga ba hindi ligtas dito eh. O teka, sisilipin ko. Huwag mo buksan ang bintana, George. May maliit na butas dito. Teka, titingnan ko. Ano nga mga yan? Ha? Mga iganting paniki ba yan? May mga tangay silang hayop? Ano? Patingin nga. Ito. Ano, nakita mo? Oo nga. Tignan mo, Alexa, dali. Apat na malalaking paniki nga. Kasi yung pakpak nila, di ba, ganyan yon? Napakalaki naman paniki yan. Hindi na normal ang size nila. At saka, bakit sila nandadakit ng mga hayop? Di ba prutas ang kinakain ng mga paniki? Astig nga eh. Napakagaling nilang tumangay. Siguro, yan na yung bagong kinakain nila. Nagsawa na yata sila sa kakakain ng prutas. Parang tao lang din yan eh. Nagsasawa. Nakakatakot naman, George. Hindi astig. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking mga paniki sa buong buhay ko, Benji. Nakakamangha. Anong nakakamanga dyan? Baka nga pati tao, kinakain na yan eh. Mga hayop ang pinupuntirya nila. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Paano kung pati tayo tangayin? O bakit? Hayop ka ba? Nandito tayo sa loob ng kwarto kaya wala tayong dapat ipag-alala, no? Tingnan mo, iba yung paglipad nila eh. Mabilis kumpara sa nakikita kong paniki. Hindi sila ordinaryong paniki lang, George. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang kabilis lumipad na paniki. Bumubulusok pa sa lupa para tumangay ng hayop. Bakit di natin sabihin kina lolo at lola yung nakita natin? Baka may paliwanag sila tungkol sa mga malalaking paniki na yan. Pwede naman, George. Nako, nakakaloka kayo. Palagi ka sigurong umiinom ng kape kaya nervyoso ka, Benji. Kung malma ka nga lang, kanina kape. Paniki lang mga yun, no? Nakakamangha nga eh. Pwede bang dumito muna ako sa kwarto nyo? O di ba? Natatakot ka rin? Oo naman, Alexa, no? Dumito ka muna para makatulog ka na maayos. Bumalik ka na lang sa kwarto mo maya-maya. Wala naman sila lolo't lola kaya paniguradong hindi ka nila makikita rito. Sige, salamat, George. Kinabukasan, tanghali na silang nagising. Agad silang bumangon dahil nahiya na sila sa may-ari ng bahay. Pupungas-pungas pa ang dalawang binata nang lumabas sa silid. Alas 10 na pala. Nakakaya naman kila lola. Inaantok pa ako eh. Nakakaya kila Lola, no? Baka maaga silang nagigising dito. Tumulong tayo sa mga gawain sa bahay. Baka mamaya naghahanda na naman sila ng pagkain. Nagiging pabigat na tayo. Eh di ba, isang gabi lang tayo dito? Tara na, bumalik na tayo sa kotse. Benji, alam mo naman ang kalagayan ni Alexa, di ba? Buntis siya. Kaya hindi tayo basta-basta aalis dito na walang kasiguraduhan kung makakauwi tayo. Baka ma-stuck lang tayo dun sa kotse. Eh pero, hanggang kailan tayo dito, George? Ayoko nang manatili dito. Ay nako, dahil lang dun sa malalaking paniki kagabi. Siyempre, kung kayo namamanga doon, ako hindi. Wala tayong ibang pagpipilian, Benji. Kailangan muna nating makahingi ng tulong. Maghanap ulit tayo ng signal para makatawag. Mga anak, gising na pala kayo. Good morning po, Lola. Bakit nandito si Alexa? Dito ka ba natulog kagabi, iha?
Natakot po kasi siya kagabi nang marinig yung ingay ng mga malalaking paniki. May malalaking paniki po pala dito, Lola. Malalaking paniki? Opo, nakita po namin ni George kagabi. Lumilipad habang tangay ang mga hayop. May mga malalaking paniki talaga dito sa baryo. Pero wala tayong dapat ikatakot dahil hindi naman sila nananakit ng tao. Tanging hayop lang ang tinatangay nila at bukod pa dun nasa loob kayo ng aming bahay. Iyan din po yung sabi ko sa kanila kagabi, Lola. Sa katunayan namanghanga po ako sa nakita ko Pero di din po nila maiwasang makaramdam ng takot. Ngayon lang kami nakakita ng malalaking paniki Naintindihan ko, iyo. Basta, sinisigurado ko na ligtas kayo dito sa pamamahay ko. O siya, kumain na kayo. Pinaganda kayo ng pananghalian ni Ruben. Hindi na kayo nakapag-almusal kanina Hindi naman namin kayo ginising para makabawi kayo ng tulog sa mahabang biyahe. Baka wala na naman lasa yan. Ano ka mo, iyo? Wala ho, Lola. Ang sabi po niya sakto, gutom po siya. Gutom na din po ako Marami pong salamat sa lahat ng tulong po ninyo sa amin, Lola. Ay, o siya, sige, tama na yan. Bumaba na kayo. Hintayin ko na lang kayo doon sa kusina, ha? Sige po, salamat po, Lola. Uy, Benji, sa susunod nga ipreno mo naman yung bibig mo. Totoo naman kasi, George, wala naman talagang lasa Sige na, tama na yan. Halina kayo. Hinihintay na tayo ni Lola sa baba. Nakakaya naman, hinihintay pa tayo. Uy, basta yung bibig mo, Benji itiko mo yan, ha? Oo na, boss. Agad silang bumaba at nakita naman nila si Lolo Ruben na naglalapag ng malalaking mangkok sa mesa. May laman yun ng mainit na sabaw. May nakahanda na ring mga plato na nakataob pa sa ibabaw ng mesa. Gising na pala kayo. Tama-tama. Nakahanda na yung pagkain din niya. Nasa po si Lola Belinda? Ay, nagpunta sa bukid. Pipitas daw siya ng mga gulay na lulutuin para mamayang gabi. Okay po. Ayos po yun. Masustansya po ang gulay para sa kalusugan ninyo. Oo nga, lalo na't matatanda na kami. Umiiwas na kami sa mga bawal ano po bang bawal sa inyo? Asin? Benji, klaseng tanong yan. Joke lang po. Pansin ko lang po kasi, hindi nyo nilalagyan ng asin yung niluluto nyo Matabang po kasi. Pasensya na po kayo kay Benji, Lolo Maselan po talaga siya sa ulam Ay nako, pagpasensya nyo na rin kami. Ayaw namin ni Belinda na magkasakit sa bato kaya hindi kami gumagamit ng asin tama naman din po yan, Lolo. Ay siya, kumain na kayo, iho. Kumain na din po kayo. Sabay na po kayo kumain sa amin. Ay nako, tapos na ako, no? Sabay kami kumain ni Belinda kagabi, kanina. Wow, mukhang masarap ang ulam Dinuguan. Tamang-tama, paborito mo yan. Hindi ka na magre-reklamo. Ay, masarap yan. Sana'y magustuhan din niya. Naku, salamat po, Lolo. O ano bang hinihintay mo, Benji? Kain na. Oy siya, iwan ko na muna kayo, ha? Pupuntahan ko lang sa bukid ang Lola Belinda ninyo. Opo, sige po, Lo. Salamat po uli. Ang tabang pa rin. Wala man lang ba silang kahit na konting asin dito? Wala man lang kaalat-alat Hindi ba nga sabi ni Lolo na umiiwas sila magkasakit sa kidney kasi matatanda na sila? Sige na, kumain ka na lang dyan. Tapos parang hilaw pa yata yung karne. Sobrang titigas pa. Tingnan mo, George, kapag hiniwa, parang half-cook. May dugo-dugo pa yung karne. Oo nga, no. Pero pwede naman sigurong kanin na lang yung kainin natin tsaka sasa nitong dinuguan. Tama si George. Hindi pwedeng hindi tayo kumain. Kainin natin kung anong meron sa lamesa. Ano pa bang magagawa ko? Oh, may nilupak pala dito Matikman nga. Masarap ang puto. Sobrang alang tamis. Umiiwas sa asin pero sumasobra sa asukal. Kung hindi makakasakit sa kidney, makakadiabetes naman sila. Ang daming daldal talaga ng lalaking to. Ay nako, hindi ka pa nasanay dyan kay Benji.
Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Masama ba yun? Sige na, kumain ka na lang dyan. Tama na yung kadadaldal mo. Ang sarap naman ng luto nila. Sarap. Seryoso, Alexa? Putya naman. Lahat na lang masarap sa'yo. May sakit ka ba? Masarap naman talaga eh. Subukan nyo kasi. Ibang klase din ang gana mo sa pagkain ha. Parang ayaw mo nang nguyain dahil sa bilis ng subo mo eh. Uy, inay-inay lang, baka mabilaukan ka. Grabe. Paano mo naubos yung dinuguan sa mangkok mo, Alexa? Ang laki ng mangkok na yan ah. Mukhang gutom na gutom ka yata. Oo, siguro nga. Diyos ko po, may sakit yata itong kaibigan natin eh. Sakit sa panlasa. May sinasabi ka, Benji? Ha? Wala akong sinabi. Pagkatapos nilang kumain ay naghugas naman si George ng mga pinggan na pinagkainan nila. Ang sipag naman ng mister mo, Alexa. Uy, para kang tanga. Di ka lang madaldal eh. Mapang-asar ka rin eh. Huwag ka mag-alala, George. Sanay na ako sa bunganga ni Benji. Sus! Pero, ano na George? Anong plano? Kailan tayo uuwi? Ayoko nang manatili pa dito ha. Naghahanap pa nga ako ng paraan. Siguro, magtatanong ako kila Lolo mamaya. Baka alam nila saan pwede makakuha ng signal dito. Iba ang kutob ko sa mag-asawang yun, George eh. Oh, ano bang pinagsasabi mo? Matatanda na sila tapos pagdududahan mo pa. Benji, huwag ka na nga mag-isip ng negative. Ayon sa librong nabasa ko na the more you think, the more you attract, so please, stop doing that. Okay, I'm sorry. Sino mo naman kasing hindi magdududa? Nakita namin sila na naglalakad papunta sa Kakahuyan kagabi, Alexa. Kakahuyan? Oo, nakita namin ni George na naglalakad sila papunta sa Kakahuyan. Ang hindi lang namin lubos maiisip, bakit sila naglalakad papunta doon kahit madilim na? Anong gagawin nila doon? Baka nagpunta lang sa kapitbahay o may binisitang kamag-anak. Di ba medyo may kalayuan talaga mga kabahayan dito? Yun nga sabi ko kay Benji, na wag nang pag-isipan na masama ang nakita niya. Ang lagay kasi niyan nagbibintang tayo ng mga taong nagmabuting loob na tumulong sa atin at pinatuloy pa tayo. Pasensya na pero hindi ko maiwasang makapag-isip na masama eh. Pero tama ka. Napakawalang utang na loob ko naman kung pag-iisipan ko pa sila na masama. Kilalang kilala kita, Benji. Di na nawala sa'yo yung pagiging overthinker mo. Gets mo naman kung saan ako nanggagaling, di ba? Pero seryoso, may naisip na akong idea. Anong idea? Hingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Baka may kaedad tayo dito sa baryo at alam nila kung saan pwede makasagap ng signal. Kung sila lolo at lola kasi, tatanungin mo malabo yun. Wala silang cellphone eh. Oo, tama ka, Benji. Pwede yung naisip mo. O ano, tara na habang maaga pa. Agad silang umalis upang maghanap ng mapagtatanungan. Halos nalibot na nila ang lugar pero kahit isa walang pumansin sa kanila. At tahimik lang silang tinitingnan. Ang ibang mga bahay naman ay walang tao. Habang ang iba ay mailap at kagad silang pinagsasaraduhan ng pinto. Ang creepy ng lugar nito, George. Isipin mo, tinitigan lang tayo. Mga pipi ba sila? O sadyang di lang sila friendly? Umuwi na tayo. Palubog na naman ang araw. Baka hinahanap na tayo nila lolo't lola. Oo nga, tara na umuwi na tayo. Napaka-boring dito. Buti nakayanan nilang manirahan dito. Mas gusto ng mga matatanda ang tahimik na lugar. Tahimik talaga dahil malayo ang mga kapitbahay di tulad sa syudad. O tara na, umuwi na tayo. Palpak yata ideya ko ah. Wala na yatang pakinabang itong utak ko. Huwag mong sabihin yan, Benji. Huwag kang mag-alala. Makakagawa din tayo ng paraan. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bahay ng mag-asawa at nadat na naman nila itong nag-uusap. Marahan silang naglakad palapit para pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawang matanda. Hindi nila pwedeng kalawin ng sanggol. May usapan na kami, Ruben. Buti naman kung ganon. Mainam nang maliwanag ang kasunduan. Anong sanggol ang pinag-uusapan nila? Baka may apo sila.
Pasok na tayo. Ay, kanina pa ba kayo dyan? Kararating lang po namin, Lolo. Saan ba kayo nanggaling? Naghahanap po kami ng mapagtatanungan. Kailangan po kasi namin makahanap ng signal eh. Signal? Bakit? Kailangan po namin matawagin yung tiyahin ko. Kailangan po namin makahingi ng tulong para makauwi. Aba, bakit nagmamadali kayong umuwi? Okay lang naman sa amin na nandito kayo Lolo, Lola, may mga magulang din po kaming naghihintay sa amin. Ay, ganun ba? Nakakalungkot naman. Kami na lang ulit ni Ruben ang maiiwan dito. Sa munti naming bahay kapag umalis na kayo. Wala po ba kayong anak? Wala eh. Hindi kami nabiyayaan ng anak pero kahit ganun masaya naman kami mag-asawa. Basta kasama ko lang si Belinda at wala na akong mahihiling pa. Ikaw talaga, Ruben. Napakabulero mo kahit matanda ka na. Ang sweet nyo naman po. Sana ganyan din kami na magiging asawa ko balang araw. Aba, oo naman, iho. Basta mahal nyo ang isa't isa. Ay siya, magluluto muna kami ng hapunan ha. Magpahinga muna kayo sa kwarto ninyo. Huwag kayo mag-alala. Bukas na bukas din magtatanong kami sa mga tao dito sa baryo kung saan tayo makakahanap ng signal. Alam nyo naman na wala kami ng kagaya ng mga gamit nyo na yan. Opo, salamat po, Lolo. Baka gusto nyo pong tulungan namin kayo magluto. Aba, kaya naman na namin itong mag-asawa. Hindi pwedeng pakilusin ng mga bisita, no? Tradisyon na namin yon. Inugasan nga ninyo yung mga plato kanina nakakahiya. Sige na, magpahinga na kayo at mukhang pagod na pagod kayo sa paglalakad. Malayo yata narating ninyo. Tatawagin na lamang namin kayo kapag luto na yung hapunan. Sige po. Tara na, Benji, sa kwarto. Pagkapasok nila sa kwarto ay napaupo si George sa higaan at napaisip. Ganon din ang ginawa ni na Benji at Alexa. Alam nyo, napaisip ako sa narinig ko kanina. Sino yung sanggol na tinutukoy nila kung wala naman pala silang anak? Napaisip din ako dun Pero baka ibang sanggol. Baka taga-baryo lang din. Wala naman ako nakitang sanggol sa mga kapitbahay na pinuntahan natin. Kahit buntis nga, wala Kita nyo naman, hindi pa tayo magawang kausapin ng mga yun. Para maliwanagan tayo, tatanungin natin sila mamaya. Sira ka ba? Baka isipin pa nila na napaka-chismoso natin. Tama si Benji. Siguro wag na nating isipin yon. Hindi naman big deal yun Ay, mabuti pa. Mag-isip na lang tayo ng paraan para makauwi na. Sana nga tulungan nila tayo bukas tulad ng sinabi nila. Tutulungan nila tayo, panigurado yan. Mabait naman sila Si Lolo yun. Tumatawag na. Ay, bagal na! Bumaba na kayo dito at kakain na! Tinatawag na tayo. Halina kayo. Matabang na naman ang ulam Pasalamat na lang tayo at may nakakain. Sarap nga luto nila Ay nako, ewan ko sa iyo, Alexa. Di ko alam kung may sakit ka ba o may depresya yung panlasa mo. Pagkarating nila sa kusina ay nasurpresa naman sila na gulay ang nakahain sa lamesa. Wow, pakbit! Ikaw pa yata itong mukhang excited sa ulam Mukhang masarap naman Nakadada ang pagkain. Sige na, kumain na kayo. Lolo, sumabay na po kayo sa amin. Tawagin niyo na po si Lola Belinda. Masama ang pakiramdam ni Belinda kaya kailangan ko siyang puntahan sa kwarto niya. Sige na, mauna na kayo. Ganun po ba? Sige po, Lolo. Sana maging okay na po si Lola. Siguro nahiya silang sumabay sa atin kasi alam nilang di masarap ang luto nila. Huy, abnoy ka talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Wala na naman lasa. Ang tabang na naman. Ipagpasalamat mo na lang na may pagkain tayo ngayon, no? Ewan ko ba? Ang weird na kahit konting asin wala man lang nilagay. Ay nako, Benji. Basta ako, pasalamat pa rin ako na may kinakain tayo ngayon. Gusto kong maligo pagkakain. Ang baho-baho ko Amoy pawis na ako dahil sa kakalakad natin. Oo, ako din. Hindi pagkatapos natin kumain, maligo na tayo. Ikaw na mauna, Alexa. Sige, George, salamat.
Nagpahinga sila sandali sa kwarto pagkatapos kumain. Maya-maya ay naisipan na nilang maligo. Walang tubig sa banyo kaya binalak nilang puntahan sa silidang mag-asawa para tanungin kung saan nag-iigib. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa pinto ng kwarto at kumatok. Pero nakailang katok na sila ay hindi pa rin nagbubukas ng pinto ang mag-asawa. Tulog na siguro sila. Huwag na natin gisingin. Tulog mantika talaga matatanda no? Baka umalis na naman sila katulad kagabi. Paano sila aalis? Kikita naman natin na pumasok sa kwarto si Lolo Ruben. Tsaka di naman natin sila nakitang lumabas ng pinto, di ba? Sa bagay. Tara na nga, matulog na lang tayo. Inaantok na rin ako O sige, tara na sa kwarto, Benji. Wala ba kayong nararamdamang kakaiba sa bahay na ito, George? Wala naman. Tsaka di ba, maayos nila tayong tinanggap dito. Binigyan ng komportabling kwarto at pinakain na maayos. Kaya sino pa ba naman ako para pagdudahan sila? Naiintindihan kita, George. Ang sa akin lang naman ayoko malagay sa alanganin ng buhay natin dito. Oo, mababait nga sila. Pero paano kung nililinlang lang pala nila tayo? Paano kung parte lang ito ng panlilinlang nila? Sabog ka ba, Benji? Hindi ako sabog. Simula kasi nung nakita ko silang naglalakad papunta sa kakahuyan at narinig ang pag-uusap tungkol sa isang sanggol, doon na nagsimula yung pagdududa ko Ang weird kasi ng kinikilos nila. Nako, nag-o-overthink ka lang. Sobrang bait nila lolo't lola, no? Para pagdudahan. At matanda na sila para pag-isipan mo na masama. Oo nga, Benji. Tama si George. Ang mabuti pa matulog na tayo. Makalipas ang ilang oras, habang mahimbing silang natutulog, bigla silang may narinig ng malakas na lagapak sa bintana. Ha? Ano yun? George? George? Putya, Benji! Gumising ka! Oh, ano nangyayari? Ha? Ano yan? Pakpak yun ng malalaking paniki Diyos ko po! Hindi yan paniki lang, Benji. Mga manananggal yan. Tingnan niyo yung itsura Kalahati lang ang katawan at nakalaylay ang bituka. Diyos ko! George, tingnan mo! Putya! Hindi lang pala sila mga paniki. Isa silang manananggal. Anak ng... Yan yung mga malalaking paniki na nakita natin nung isang gabi. Gagi! Mga limaw pala sila. Hindi sila mga paniki. Sabi ko naman sa inyo Ayaw niyong maniwala sa akin Nasisira na nila ang bintana. Ang mga mata nila, mapupula. George, sumakasakit ang tiyan ko. Layon niyo kami! Umalis kayo! Mga limaw kayo! Tuluyang nasira ang bintana at isa sa mga manananggalang unti-unting pumapasok. Pilit nitong pinagkakasya ang sarili at inuunat pa ang mga braso para mahablot si Alexa. Tumutulo ang malalapot na laway nito mula sa mahaba at matulis na dila nito. George, tulong! Ayoko pa mamatay! Bitiwan mo siya! Alexa, kumapit ka lang sa akin! Yung anting-anting mo! Bakit wala ka suot? Naiwan ko sa kabilang kwarto. Hinibad ko noong nagbibihis ako. Nak naman ang tinapay Benji, kunin mo bilis! Sige, teka lang. Humingi ka na din ng tulong kay na lolo't lola. George, hinihilan na nila ako. Ang sakit. Bumabaon sa balat ko mga matutulis na kuko nila. Alexa, huwag kang bibitaw! Tumapit ka lang sa akin! Benji! Nasa ka na? Lolo! Lola! Tulong! George, hindi ko mahanap. Wala doon yung anting-anting. Putya naman Tulungan mo ako dito! Natatagin na nila si Alexa! Hawakan mo siya! Sobrang lakas nila! Wala sila Lolo Ruben Wala doon sa kwarto nila. Pinasok ko na sila doon. Pero wala sila Ano sinabi mo? Saan naman sila pupunta? Anak ng tinapay naman Kumuha ka nga ng pamalo, dalian mo! Natatanggal na nila si Alexa! Hindi ko na kaya! Abala sila sa pakikipaglaban sa aswang nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ng dalawang matanda. Gulat na gulat sila nang makita ang nangyayari. Matatalimang tingin nila sa mga aswang at gamit ang baston ni Lolo Ruben ay pinaghahampas nila ang mga halimaw. Bitiwan mo ang buntis! Ano ba? Magsilayas kayo kung ayaw niyong mamatay.
Ayun! Binitiwan din nila si Alexa! Alexa, ano? Ayos ka lang ba? Oo, sila nagligtas sa atin. Lolo, Lola, maraming salamat po. Saan po ba kayo galing? Bakit ngayon lang po kayo? Tsaka duguan ang damit ninyo. Pasensya na mga anak. Nagpapanak kasi ako ng buntis. Itong dugo sa mga damit namin ay galing sa mag-ina. Katulong ko ang lolo nyo sa pagpapaanak kaya duguan din ang damit niya. Ay, oo nga pala. Nasabi nyo nga po pala yan na kumadrona kayo. Kaya siguro nakita nyo sila na naglalakad patungo sa kakahuyan nung nakaraang gabi. Nakita niyo pala kami. Oo, nagpapanak kami dito sa baryo. Kami mismo ang pumupunta sa mga bahay ng buntis. Pero bakit wala po yata akong nakitang buntis dito? Hindi kasi sila lumalabas masyado dahil na rin sa bali-balita tungkol sa mga manananggal na ang punterya mga buntis. Katulad na nangyari ngayon kay Alexa. Siguro nasundan siya nung lumabas kayo kanina. Nilibot nga po namin ang mga kabahayan para makapagtanong. Pero di ko po lubos maisip na may lalagay po sa alanganin ng buhay ni Alexa dahil sa ginawa namin. Hindi naman din natin alam na may mga manananggal pala dito. Matagal na panahon na. Pinupuntirya nila ang mga buntis. Kaya mas makabubuti na huwag munang lumabas si Alexa ng bahay. Pero paano kung balikan kami ng mga manananggal na yon? Hindi na yung pabalik. Sinisiguro ko yan sa inyo. Lolo, ano pong meron sa baston ninyo? Bakit nang nakita nila yan sobra silang natakot at lumipad palayo? Ah, anting-anting ito, iho. Ganun po ba? May anting-anting din po ako. Binigay sa akin ng lolo ko. Ay teka, hanapin ko lang po sa kabilang kwarto. Papakita ko po sa inyo. Ay, dako, iho. Kailangan na namin magpahinga at maglilinis pa kami ng katawan namin. O sige po. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, baka natangay na po ng manananggal ang kaibigan namin. Ay, walang anuman. Sige na, magsitulog na rin kayo. Lola, akala ko po may sakit kayo. Bakit po lumabas pa kayo ng gabi para magpaanak? Kuwan, hindi ko mahihindihan ng nanganganak. Nasa panganib ang buhay nila. Kaya kahit may sakit ako kailangan ko silang tulungan. Sa bagay po. Kanina po kasi nakita namin na walang tubig sa banyo. Inanap po namin kayo para magtanong sana kung saan pwede mag-igib. Kaya po pala wala kayo kasi may pinuntahan kayo. Bukas, ituturo ko sa inyo kung saan kumukuha ng tubig. Pasensya na at hindi na kami nakapag-igib. Nakakaya naman sa inyo. Mga bisita pa naman namin kayo. Nako, hayaan nyo na po. Hindi po nyo kami kailangang asikasuhin. Nakakaya rin po at nakakaabala kami ng husto sa inyo. Ay, hindi kayo abala. Bisita kayo. Ay, sige na. Magsitulog na kayo. Isarado na nyo ng mabuti ang bintana. Pupunta na kami sa silid namin, ha? Kailangan na nating umalis dito. Delikado ang buhay namin ng baby ko dito. Yun nga din ang iniisip ko, Alexa. Pero hindi naman pwedeng lumabas ka ng basta-basta sa bahay. Hindi ako naniniwala di tayo babalikan ng mga halimaw na yun. Wala naman tayong choice kundi palabasin si Alexa kaysa naman ma-stuck tayo dito. Ganon din naman. Kailangan mo lakasan ng loob mo, Benji. Huwag kang magpapadala sa takot dahil pareho tayong lalaki dito. Oo na, pero kailangan na natin makalis sa lugar na ito. Gusto ko nating umuwi Sobrang bigat din sa loob kung umalis na may tampuan kami ni Mama. Dahil lang ipinaglaban ko si Jonathan na niloka lang naman din ako. Tapos ngayon, di pa niya alam na buntis ako. Nabuntis ako ng manlolokong yon. O sige na, huwag mo nang isipin yun, Alexa. Magiging okay din ang lahat. Makakauwi din tayo at magkakayos din kayo ng mama mo. Inaalala ko din na magiging buhay namin ni baby. Baka hindi ako matanggap ni Mama. Hindi niya matanggap itong pinagbubuntis ko. Nako, matatanggap ka niyan, lalo na pag nakita na niya yung apo niya. Kung gusto mo naman, magkaroon ng mga anak mo libre naman si George. Diba, George? Uy, ikaw talaga, Benji. Pero kung kailangan mo ng tulong sa pagpapalaki ng bata, nandito lang ako, Alexa. O siya, sige. Matulog na tayo ulit. Hindi na siguro babalik yung halimaw na yon. Base sa pagkakaalam ko, ang mga manananggal kailangan bumalik sa kalahati nilang katawan bago sumikat ang araw dahil masusunog sila. Kaya baka hindi na yun bumalik sa ngayon.
May gana pa talaga kayong matulog? Mag-impake na kaya tayo. Kumalma ka nga lang muna, Benji. Kailangan ni Alexa ng pahinga dahil hindi siya nakatulog na maayos kagabi. Salamat sa pag-aalala mo, George. Basta ako, mag-impake na ako ng gamit ko. Ayoko nang abutan pa tayo mamayang gabi dito. Nakakatakot na dito eh. Ay, nako. Alexa, sige na. Matulog ka na muna. Kami nang bahala ni Benji dito. Sige, George. Salamat. Ang weird lang talaga na dumating silang duguan ng damit eh. Pakiramdam ko may mali silang ginagawa eh. Hindi ba pinaliwanag naman ni Lola Belinda sa atin? Pwede ba huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano dyan? Matatanda sila, Benji. Kaya dapat igalang natin sila imbis na pagdudahan. Tsaka, kumadro na si Lola Belinda kaya normal talaga na mabahiran din ng dugo yung damit niya. Kaya yung sanggol na pinag-uusapan nila, siya yung nagpaanak doon. Oo, tama ka nga siguro. Nasagot na yung katanungan natin. Mabubuting tao sila. Hindi dapat natin sila pinag-iisipan ng kung ano-ano. Oo na, pero gusto ko na talagang umalis dito eh. Di baling mas stuck tayo sa kotse, wag lang dito. Naiintindihan naman kita, Benji. Kaya sige, aalis na tayo maya-maya pagsikat ng araw. Bandang alas 5 ng umaga, lumabas ng kwarto sina Benji at George para pumunta sa kusina. Aksidente naman nilang narinig ang pag-uusap ng mag-asawa sa silid ng mga ito, kaya napahinto sila sa tapat ng pintuan. Mga traitor, inatake nila kagabi buntis. Di ba mali na usapan na hihintayin natin na lumabas ang sanggol? Pero hindi sila tumupad sa usapan kaya dapat lang sa kanila mamatay. Baka nga natakot na mga yon dahil sa ginawa nila ay maisipan nilang umuwi. Anong pinagsasabi nila? Anong traitor? Bakit? Kilala ba nila yung umatake sa ating kagabi? Sa tingin mo? Hindi tayo pwedeng mabigo sa plano natin, Belinda. Sinasabi ko na nga ba may masama silang plano, George. Kailangan na talaga nating umalis dito. Hindi na tayo ligtas dito, George. Pakinggan mo ako. Oo, aalis tayo sa bahay na ito. Pero hindi nila dapat mahalata na alam na natin na may pinaplano sila. Pero ano kayang plano nila? Makakalabas pa kaya tayo ng buhay dito? Diyos ko naman Pangako, iuwi ko kayo ng ligtas. Uuwi tayo lahat na ligtas. Igisingin mo na si Alexa. Alexa, gising. Kailangan na natin umalis dito. Oh, aalis na tayo? Narinig namin na nag-uusap sila Lolo Ruben. May pinaplano sila. At kilala nila ang mga manananggal na umatake sa ating kagabi. Hindi ko alam kung anong motibo nila pero delikado tayo dito. Lalo na yung baby mo. Oh my God! Seryoso kayo dyan? Alam kong loko-loko ko, Alexa. Pero ngayon seryoso ko. Kailangan na nating umalis bago pa tayo mapahamak dito. Hindi ako makapaniwala na magagawa nila na saktan tayo. Sila pa nga ang tumulong sa ating kagabi. Huwag mo na nga silang tawagin na lolo't lola. Hindi ka naman siguro bingi para di marinig ang pinag-usapan nila. Huwag mong isirado ang utak mo, George. Matuto ka rin makinig sa akin, please. Huwag mo na silang hanapan ng kabutihan. Kinakabahan ako sa kaligtasan ng baby ko. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako at poprotektahan kita. Tara na, tumakas na lang kaya tayo. Tumakas? Napakawala naman nating modo kung gagawin natin yan. Maayos tayong tinanggap dito kaya dapat maayos din tayong aalis. Dapat lang na magbigay tayo ng respeto sa kanila lalo na't matatanda na sila. Hindi ka talaga nag-iisip, George, no? Kaya lang naman nila tayo tinanggap at pinapakitaan na mabuti dahil may pinaplano sila laban sa atin. E paano kung magalit sila? Kailangan natin magbulag-bulagan, Benji. Magpapaalam na lang tayo ng maayos basta huwag lang tayo magpalata na may alam tayo. Ay naku, bahala kayo. Kung saan kayo doon din ako. O sige na, tara na. Agad na bumaba ng hagdan ng magkakaibigan, dala-dala ang mga bag nila upang magpaalam. Nadatnan naman nila ang mag-asawang halatang nagulat nang makitang dala-dala na nila ang kanilang mga gamit. Oh, bakit dala-dala niyo na ang mga gamit ninyo? Aalis na ba kayo? Lolo, Lola, maraming salamat po sa buong puso ninyong pagtanggap sa amin ha. Pero nakapagdesisyon na po kaming umalis pagkatapos po ng nangyari kagabi. Iho, mas delikado kung aalis kayo. Buntis si Alexa at masela ng pagbubuntis niya.
Buo na po ang desisyon namin, Lolo, Lola. Kung ganun wala kaming magagawa. Pero kumain muna kayo bago kayo umalis. Salamat na lang po pero aalis na po kami. Kumain na muna kayo. Nagkatay kami ng manok para sa inyo at walang kakain ng manok sa amin ng lolo ninyo. Nako, ganun po ba, Lola? Teka, mukhang masarap ang niluto nyo, Lola. Ang sarap ng amoy eh. Abay, oo naman. Sandali lang ihahain ko na yung tinola sa lamesa. Maaga namin tong niluto eh. At pinainit ko lang ngayon para makahigop kayo ng mainit na sabaw. Hali kayo, kumain na habang mainit pang sabaw. Wow, nakakatakam naman yan. Oy, anong ingay sa labas yun, Ruben? Nakpo, nagsasabong yung dalawang tandang ko. Sandali lang at titingnan ko lang ha. Ay sige, sasamahan na kita at hindi mo yan maaawat na mag-isa. Sige na mga anak, magsikain na kayo dyan. Uunahin lang namin ng itong mga manok at baka magpatayan pa. Sige po, Lola. Salamat po sa pagkain. Teka, mukhang di pa luto yung karni ha. Tingnan nyo itsura kakaiba. Kumain na tayo, ang sarap ng tinola. Okay ka lang ba, Alexa? George? Baka masira pa yung tiyan niya dyan sa kinakain niya. Oo nga kaso ayaw pa awat Uy, kumain na kayo dyan. Mauubos ko na to. Sige lang, Alexa. Kumain ka lang na kumain. Ang sarap na manok. Pure native talaga kaya hindi malansa. Iba ang kutob ko dito Aray! Ang sakit! Alexa, okay ka lang? Ang sakit ng tiyan ko. Baka dahil yan sa kinain mo. Kita mo naman kasi na hilaw pa yan Kailangan na natin siyang dalhin sa kwarto para makaiga. Dali na, buhatin mo na. Bigla namang bumukas ang pinto at bumungad ang mag-asawa na gulat nang makitang buhat ni George si Alexa. Oh, ano nangyari, iho? Bakit mo buhat si Alexa? Sumakit po yung tiyan niya Ay nako, dali mo siya sa kwarto. Kukuha ko ng halamang gamot para mainom niya. Sige po, Lola. Pagkapasok nila George sa kwarto ay agad naman niyang pinaiga si Alexa sa kama. Sinadya talaga nila ito para di tayo makalis. Benji, tumihimik ka nga muna dyan. Baka marinig ka pa nila Totoo naman Alam naman nilang masela ng buntis pero pinakain nila ng ilaw. At ito naman si Alexa, sarap na sarap. May mali talaga dito Masarap naman talaga Siguro pinaglilihan ko yung luto ni Lola Belinda. Tuwing naamoy ko, gusto kong kainin kagad Hindi ako makatiis na hindi tikman. Ganito ba talaga magbuntis? Abay malay ko, di ko pa naman naranasan na magbuntis. Ay naku, sira ulo ka talaga. George, makinig ka sa akin. Kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Bulag ka ba? Nakita mo naman ang kalagayan ni Alexa, di ba? Alam ko naman yun. Kailangan natin siyang gamutin pero wala tayong dalang gamot Nandun lahat na iwan sa kotse. Yang sabi nga ni Lola Belinda ay kukuha siya ng halamang gamot. Hintayin na lang natin siya. Baka lason lang din yung halamang gamot na yun. Benji, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano bang gusto mong isipin ko pagkatapos kong marinig yung pinag-usapan nila? Oo nga, nandun na tayo sa narinig natin. Pero mas importante si Alexa ngayon. Wala tayong choice kundi manatili tumingin ng tulong sa kanila. Alexa, ano bang nangyayari sa'yo? Nilalamig ako, George. Ang ginaw-ginaw. Benji, tawagin mo na sina Lolo at Lola. Bilisan mo. Sige. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad si Lola Belinda kasama si Benji na may hawak na maliit na planggana na may lamang maraming dahon na nakababad sa tubig. Ito na ang halamang gamot. Kailangan ko lang itong idampi sa tiyan ni Alexa para maibsan ng pananakit. Ano bang dahon yan, Lola? Ito ang dahon ng sambong. Pampababa ng temperatura ng katawan at panghila ng lamig. Marunong din po pala kayo ng mga ganyan, Lola? Abay siyempre, sa edad ba naman namin to Papunta pa lang kayo pabalik na kami, iho. Sa tingin ko, nasira ang tiyan niya dahil sa kinain niya. Hilaw pa kasi ang karne ng manok, tapos pinapak niya. Sino po ba nagluto ng tinola, Lola? Sa tingin ko, nasira yung tiyan niya dahil sa kinain niya Hilaw pa kasi yung karne ng manok tapos pinapak niya. Sino po ba nagluto ng tinola, Lola? Uy, Benji! Ay, nako, si Ruben ang nagluto.
Baka hindi niya napansin malabo na kasi ang paningin ng lolo niya. Nako, pasensya na talaga. Kakausapin ko siya mamaya. Okay lang po, Lola. Pasensya na po kayo kay Benji, ah. Teka. Ayan, tumigil na yung panginginig ni Alexa. Ay sinabi ko naman sa inyo mabisa talaga itong halamang gamot at ligtas sa buntis. Ganito ang gamot namin noon pa man, lalo na't malayong butika dito sa amin. Alexa, nakita ko na pala yung anting-anting. Isuot mo ito, dali. Halos nanlaki ang mga mata ni Lola Belinda nang makita ang anting-anting na hawak ni Benji. Agad na napatayo matandang babae na ikinagulat naman na magkakaibigan. Sige, bababa na ako mga anak. Magpagaling ka na muna, Alexa, ha? Lola, ito po yung sinasabi ko sa inyo na anting-anting, oh. Gusto niyo po bang tingnan? Ay, hindi. Nako, iho. May gagawin pa ako mamaya na lang siguro. O siya, bababa na ako para makapagluto ko ng lugaw na kakainin ni Alexa. Sige po, Lola. Gusto ko po sana ipakita kay Lolo Ruben ito, eh. Baka alam niya kasi kung anong tawag sa anting-anting na ito. Ay, mamaya na lang. O siya, sige na. Bababa na ako. Sige po, Lola. Oh, bakit parang takot na takot si Lola Belinda sa anting-anting mo, George? Oo nga napansin ko nga rin. Ang weird lang isipin na parang takot siya tanging mga masasamang elemento, espiritu o halimaw lang ang natatakot sa anting-anting. Hindi sila mga tao? Ano bang pinagsasabi mo? Paano hindi tao? Kita mo naman na tao sila. George, kahit ako ibang kutob ko Kailangan na natin makalis dito. Alexa, hindi ka pa okay. Baka mapano ka na naman yan. Huwag mo nga pakinggan tong si Benji. Kailangan nating umalis bago lumubog ang araw. Makinig ka sa akin, George. Hindi. Kailangan mo makapagpahinga. Kaya mananatili tayo dito hanggang bukas lang. Lagi naman ikaw ang nasusunod Ano pa ba magagawa namin? Iniisip ko lang naman ang kapakanan ni Alexa. Kita mo naman na mahina pa siya, di ba? Ayoko na lang makipagtalo pa, George. Oh, Alexa, isuot mo na itong anting-anting. Pagkatapos nilang mag-usap ay humiga muna sila hanggang sa makatulog. Ilang oras ang lumipas ay kumatok sa pinto si Lolo Ruben kaya agad bumangon si George upang buksan ito. Nakahanda na pagkain sa lamesa. Bumaba na kayo para makakain na. Sige po, Lolo. Salamat po. Oh, halina kayo. Kakain na tayo. Sige, George. Okay ka na ba, Alexa? Oo, okay na ako. Tara na sa baba. Pagkain. Oh, daan-daan lang, Alexa, ha? Bumaba ang magkakaibigan at pinilit ngumiti habang papunta sa hapag. Sa gitna ng tensyon, tahimik lang silang naupo habang nakatingin ang matandang mag-asawa sa kanila. Kumain na kayo mga anak. Mainit-init pa yan. Inihanda namin yan para sa inyo. Ito naman ang lugaw mo, Alexa. Ito lang muna ang kainin mo, ha? Maraming salamat po, Lola. Kayo po ba ang nagluto ng adobong manok? Ako nagluto niyan. Matagal na namin paboritong lutuin yan ni Belinda tuwing may bisita. Ang tabang lagi ng luto Huy, tumigil ka, Benji. Anong sabi mo, iho? Ay, wala Sabi ko po, ang bango ng ulam. Tahimik at mabigat ang aura ng paligid habang kumakain sila. Nararamdaman nila ang bawat titig na mag-asawa. At bawat subo naman nila ay may halong kaba. Kahit hindi masarap ang pagkain ay pilit silang kumakain dahil kaharap ang mag-asawa. Lola, Lolo, pasensya na po pero kailangan po talaga naming umalis pagkatapos nito. Ay nako, iha, kailangan mo muna magpahinga. Hindi ka pa magaling. Okay na po ako, Lola. Epektibo po yung halamang gamot nyo. Pero masela na pagbubuntis mo, iha. Baka bigla na naman sumama ang pakiramdam mo. Malayo pa naman ang lalakarin ninyo. Okay na po talaga ako, Lola. Salamat sa pagtanggap niyo po sa amin dito. Gusto ko man manatili dito May pamilya din po kami naghihintay. Alam ko po na nag-aalala na mga magulang namin kaya kailangan na po namin makauwi. Sige, walang anuman. Naiintindihan ko, iha. Pero baka pwedeng ipagpabukas nyo na lang muna ng umaga ang pag-uwi ninyo.
Hayaan mo na, Belinda. Hayaan mo sila magdesisyon. Okay lang din naman na ngayon sila umuwi kung gusto talaga nila. Maraming salamat po talaga sa lahat, Lolo, Lola. Tatanawin po namin itong isang utang na loob po ang pagtanggap niyo sa amin. Pagkatapos nila kumain ay bumalik na sila ng kwarto upang magbihis at kunin ang mga gamit nila. Pagkatapos ay tuluyan na silang nagpaalam na umalis. Tutuloy na po kami, Lolo, Lola. Sige, mag-iingat kayo mga anak. Opo naman, Lolo. Salamat po, Lola. Lolo. Ingatan mo ang sanggol sa sinapupunan mo, Alexa. Opo. Ay, teka. Nawala sa dibdib ko yung anting-anting, George. Naiwan ko yata sa higaan. Ano? Di ba sinuot mo na yon? Hindi ba nagbihis nga ako? Hinubad ko kasi yun kapag nagbibihis ako. Hindi mo sana hinubad yun, Alexa. Pasensya na. Sagabal kasi sa akin kapag nagbibihis ako eh. Ay nako, kailangan natin balikan yun. Hindi natin yung pwedeng iwan. Balikan natin, George. Kailangan natin ng panlaban. Baka kasi biglang sumugod ang mga manananggal eh. O siya, sige, tara na. Sorry talaga, George. Oo na, ayos lang, Alexa. Pagkarating nila sa bahay ng mag-asawa ay dahan-dahan silang pumasok. Pero napatigil sila nang marinig ang mag-asawa na nag-uusap sa kusina. Itapon mo na yung mga laman loob nila at ilibing. Kung hindi sana sila umatake kagabi sa mga batang yun di sana buhay pa sila. Kaya pala sila isinumpa ng naunang babaylan na nakasagupa natin dahil mahina ang utak nila. Sila na nga ang pinoprotektahan natin ginago pa tayo. Putya, pinatay nila yung mga manananggal na umatake sa ating kagabi. Paano yan, Ruben? Kailangan natin maago ang kaluluwa niya mula kay Alexa. Kaya nga hinaya ko silang umalis dahil alam kong gagabihin sila sa daan at doon natin sila sasalakayin pagsapit ng gabi. Tatangayin natin ang buntis. Isa silang manananggal? Nasabi ko na nga ba eh. O talian niyo na, tara na. Delikado na tayo rito. Delikado kami ng anak ko. Pero yung anting-anting, wala tayong panlaban kaya kailangan natin makuha yun. Gusto mo bang pati tayo katayin nila? Siyempre hindi. O tara na, hayaan mo na yun. Kailangan na natin makabalik sa kotse bago gumabi. Dali-dali silang naglakad palabas ng baryo. Napaisip naman si Alexa sa mga narinig niya at pinagtagpi-tagpi niya ito sa kanyang utak. Manananggal pala ang mag-asawang yun. At ang dalawang manananggal na paniki ay kalahi din nila na tinraidor sila. Kaya nasira ang plano nila para sa akin at sa anak ko. Teka, kung manananggal sila, bakit mga tao sila? Nagiging manananggal sila tuwing gabi tulad ng mga umatake sa atin, George. Nagiging manananggal sa gabi at tao naman sa araw? Oo. Yun ang pagkakaalam ko base sa librong nabasa ko. Tama nga ako nang inala. Kayo kasi, ayaw niyo pang maniwala eh. Dalihan niyo na, baka maabutan pa tayo. Putya, hindi ko akalaing malilin lang nila tayo Kailangan hindi tayo maabutan. Dalihan na natin. Diyos ko naman oh. Mahigit 1 oras na ang nakalipas. Palubog na ang araw pero patuloy pa rin sa paglalakad ang magkakaibigan. Halata naman ang pagod sa kanilang mga mukha. Mabigat na ang bawat takbang. At tila ba gusto na lang nilang huminto at magpahinga. Parang paulit-ulit na tong daan na to Kanina pa tayo paikot-ikot. At saka, gubat na ito, George. Hindi na to yung dinaanan natin. Baka nga naligaw na tayo. Aray, sandali, ang sakit ng tiyan ko. Alexa, ayos ka lang ba? Maupo ka muna dito sa malaking bato. Baka napagod ka lang. Hindi tayo pwede magtagal dito, madilim na Pero hindi mo rin pwedeng pilitin ang sarili mo, Alexa. Teka, mainit pa. May lagnat ka yata Kaya ko pa, George. Sige, magpahinga muna tayo saglit para makabawi ka, Alexa. Parang may daan dun. Parang pamilyar at nadaanan na natin ito. Baka yun yung daan pabalik sa kotseng iniwan natin. Oo, mukhang yan nga yung daan. Oo, naalala ko din yan Diyan nga tayo dumaan nung papunta tayo sa baryo. Dumidilim na. Kailangan na natin makalis dito. O sige, Alexa. Ano, kaya mo na ba? Oo, kakayanin ko. Tara na,
bago pa nila tayo maabutan. O dahan-dahan, umawa ka sa kamay ko, aalalayan kita. Ahem, ang sweet na naman. Ay nako Benji, ano na naman yung iniisip mo? Aminin mo na kasi, baka maunahan ka pa ng iba. Ay nako, bilisan mo na nga dyan, magagabi na oh. O sige, bilisan pa natin. O teka, bakit parang bumabalik tayo sa gubat na dinaanan natin kanina? Hindi kaya nililigaw tayo ng mag-asawang yon? Ayon sa libro na nabasa ko, kapag naliligaw ang isang tao, isa itong lamat. Kaya kailangan baliktarin ng mga damit natin. Sigurado ka ba dyan, Alexa? Tara na, sumunod na lang tayo sa sinasabi niya, Benji. Agad naman nilang hinubad ang suot nila tsaka binaliktad ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa nakita na nila ang tamang daan papunta sa sasakyan. Tama ako, nililigaw nila tayo. Ayun ang daan oh, malapit na tayo, Benji. O bilisan natin, baka abulin nila tayo. Hala, naririnig niyo ba yun? Tunog yun ng pagaspas ng pakpak ng malalaking paniki ah. Ayan na sila, atake na tayo ng mga manananggal. Diyos ko, bilisan natin, tumakbo na tayo. Teka, nahirapan akong tumakbo, George. Imaabutan na tayo dito. Mga manananggal yung mga yan eh. Anong gagawin natin, George? Harapin na natin sila. Bumulot kayo ng kahit anong batot, batuin natin sila. Hindi yata natin sila kakayanin. Kailangan natin protektahan si Angel. Ano ba, Benji? Magpakalalaki ka nga. Diyos ko naman oh, baka katapusan na natin to eh. Benji, lakasan mo ang loob mo. Sinasabi ko na nga be, dapat kaninang umaga pa tayo umalis eh, para di tayo naabutan ng gabi. Kung hindi lang sana sumama ang pakiramdam ni Alexa kanina, edi sana maaga tayo nakalis. Dalian na lang natin, baka maabutan pa nila tayo. Biglang bumulusok mula sa area ang mag-asawang manananggal. Nakaamba agad ang mahaba nilang kuko. Kumusta mga anak? Mawalang ya kayo! Manananggal pala kayo! Mga alimaw! Nilinlang nyo kami! Nagpalinlang na ba kayo? Mga bobo! Pero salamat dahil grasya kayo sa amin. Kayong nagdala sa buntis. Tumakbo na kayo, Benji! Iligtas mo na si Alexa! Hindi kita iiwan dito, George. Tara na! Lalabanan ko sila! Hindi nila tayo tatantanan! Hindi natin sila kaya, George. Mga alimaw sila eh. George, natatakot ako. Hindi natin sila kaya. Hindi kita pababayaan! Huwag kang bibitaw sa akin! Napaka-sweet naman. Sayang lang, hindi nyo na siya makakasama. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Belinda. Kunin na natin ang buntis. Wag, bitiwan niyo ako. Takbo, Alexa! Ay nako, nadapa pa nga. Benji, buhatin mo si Alexa! Bilisan mo! Ay, mamatay na yata ako. Hindi pa kami nagkakaayos ni Mami pero hindi ako papayag. Lalaban ako. Ano ba? Wala tayong laban ngayon. Malakas sila kapag gabi. Parang hindi sila matatanda. Ang dami ko ng galos dahil sa mga kalmot nila. Teka, umilag kayo. Habang nasa ere si Lola Belinda ay bumuga siya ng itim na usok mula sa bibig. Pumalibot ito sa kanila. Dumidikit ito sa balat nila na parang asido. Ang balat ko, ang sakit. Benji, ano ba yung usok na ito? Alexa, nasaan ka? George, tulungan mo ako. Tinatangay ako ng aswang. Wag! Wag niyo siyang kunin! Alexa! George, abulin natin sila. Tumakbo ka para makaalis ka sa itim na usok. Hindi naman namalaya ni George na nasa likod na niya ang matandang lalaki. Isang malakas na hampas ng pakpak nito ang nagpabagsak kay George. Humampas ang ulo niya sa lupa at agad na nawala ng malay. George, hindi! Gumising ka! Alam kong mali na sinisisi kita sa mga nangyari. At sana mapatawad mo ko. Please, gumising ka na. Maawa ka, George. Gumising ka na, please. Hindi ka pwedeng mamatay dito ngayon. Kailangang iligtas natin si Alexa. Sakit! Buhay pa ako, siraulo. George, buhay ka. Oo naman, Benji. Si Alexa! Nasaan si Alexa? Ayun, natangay siya ng mag-asawang manananggal, George. Sakit! Pero kailangan kong bumangon. Si Alexa, kailangan natin siya iligtas. Alam ko, kaya nga dapat tayo magplano. Hindi tayo pwedeng sumugod na para mga tanga.
Tingnan mo na lang ang mga nangyari sa iyo. Halos patayin ka na ng matandang lalaki na yon. Pero hindi tayo pwede magtagal. Buntis si Alexa. Baka gamitin siya sa isang ritual o kung ano man ang binabalak nila. Kaya nga mas kailangan natin maging matalino eh. Hindi pwedeng puro pusong pairalin mo, George. Makinig ka naman kasi sa akin kahit ngayon lang. Kung gusto mong mailigtas si Alexa ng buhay at tayong dalawa'y mabuhay din, kailangan natin magplano. O sige, anong plano mo, Benji? Simple lang pero delikado. Magmamasid tayo. Aabangan natin kung saan nila dinala si Alexa. Kung sa loob ng bahay, kailangan natin malaman kung saan silid para madali na lang para sa atin na iligtas siya. Nang hindi nila alam, dapat tahimik tayo makaalis sa lugar na ito. Sangayon ako sa plano mo, Benji. Akala ko puro kalokohan lang at pagiging duwag ang alam mo eh. Hindi ko akalaing may utak rin palang bumuo ng magandang plano. Pero magandang plano mo na yan ha. Yan na bang pinakamaganda mo naisip? Aba, syempre, don't judge the book by its cover, ika nga. Akala ko nga din, kalokohan lang alam ko eh. Sira ulo ka talaga. Tara na nga. Magpahinga muna tayo saglit para may lakas tayo kung sakaling mapalaban tayo ulit. Nagpahinga lamang sila ng ilang minuto bago tuluyang pumunta sa bahay ng mag-asawa. Tahimik at walang ilaw ang bahay. Ang mga bintana ay sarado at ang paligid ay may amoy ng bulok na laman at malansang dugo. Nakabang naman sila sa likod ng punong kahoy habang nakikiramdam. George, tingnan mo yun oh. Putya, pumasok sila sa gilid ng bahay. May daanan pala doon. Akala ko sira lang na pader o imbakan ng kahoy. Sigurado akong hindi lang yan simpleng daanan. Silong yan at sigurado ako nandun si Alexa. Siguro may hagdan pababa pero hindi tayo pwedeng lumapit. Baka nararamdaman nila kung may papasok sa teritoryo nila. Kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi na tayo pwede maghintay. Kailangan natin silang linlangin gaya ng panlilinlang nila sa atin. Ako magpapakita. Hahamunin ko sila at gagalitin para akong habulin nila. Ilalayo ko sila sa bahay para malayo mong mailigtas si Alexa ha. Pero baka anong gawin nila sa'yo? Baka mapahama ka pa. Magtiwala ka, Benji. Wala na tayong ibang choice. Kapag hindi natin ginawa itong plano na ito, parehas tayo mapapahamak, lalo na si Alexa. George, yung anting-anting mo. Naiwan nga ni Alexa sa kwarto. Paano yan? Kakayanin mo kaya? Oo, kakayanin ko. O sige, habang ginagawa mo ang panlilinlang, papasukin ko yung pintong pinasok nila. Kukunin ko si Alexa, George. Oras na. Handa na ako. Kapag nakarinig ka ng sigaw ko, yun ang sinyalis. Huwag kang mag-atubiling pumasok doon kapag nakita mong abala yung mag-asawa sa pakikipaglaban sa akin ha. George, mag-iingat ka pre ha. Huwag kang magpapadala sa galit. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Alam ko. Pero pag may pagkakataon na kung patayin sila, hindi ko ito palalampasin. George, babalikan kita dito kapag nailigtas ko na si Alexa at nailayo sa bahay ng mga halimaw na yon. Oo, sige. Mag-iingat din kayo ha. Sana matapos na to. Sana makalis tayo dito ng ligtas. Uy, ikaw na naman yung overthinker eh. Wala man kasiguraduhan to. Gusto ko lang malaman mong hindi mo kasalanan ng lahat ah. Pinili namin na sumama sa'yo kaya sorry kung sinisi kita dati. Oo, ayos lang yun. O siya, sisimulan ko na ha. Wala na tayong oras. Baka kung ano pa yung gawin nila kay Alexa. Agad na kumilo si George. Lumapit siya sa bahay ng mag-asawa habang hawak ang kahoy na pamalo. Mga limaw! Alam ko nandiyan kayo sa loob! Harapin niyo ako! Ibalik niyo sa akin si Alexa! Ha! Ang lakas ng loob mong bumalik dito. Matapang kang bata ka. Hindi ka pa pala nadala sa nangyari sa'yo kanina. Hindi ako natatakot sa inyo! Ibalik niyo si Alexa! Pakawalan niyo siya! Wala kami ibabalik sa'yo. Kukunin namin ang dinadala niya. Amin ang sanggol. Hindi niyo siya pag-aari, lalo na ang sanggol sa sinapupunan niya. Pakawalan niyo siya, mga halimaw kayo! Ha! Nakakatawang isipin na isang mahinang nilalang na kagaya mo ang humahamon sa amin. Sino ka ba para utusan kami? Ha? Dayo! Isa ka lang namang dayuhan na napadpad sa aming lupain. Kaya dapat lang natapusin ka na namin. Ano pang inihintay mo, Ruben?
Patayin mo na siya! Biglang lumipad si Lolo Ruben at sinugod si George. Mabilis ang atake niya, pero nakailag ang binata. Saka gumanti si George ng hampas gamit ang pamalong kahoy na tumama sa braso ni Lolo Ruben. Yan lang ba ang kaya mo? Mahinang nilalang yan, Ruben. Isa lang yang tao kaya patayin mo na yan. Huwag mong tigilan. Hindi ako natatakot sa inyo. Sige, lumapit pa kayo. Isa kang hangal! Oo, duwag ka pa pala at tumatakbo ka pa! Ginagalang ko kayo bilang mga matatanda. Pero ito palang gagawin niyo sa amin. Mamamatay muna kayo bago niyo ako mapatay. Inuubos mo talaga ang pasensya ko, iho! Belinda, gawin natin siyang hapunan! Naabutan naman siya ng manananggal at tinilapay taas sabay tinangay sa ere. Pilit na kumakawala ang binata. At dahil hindi niya magawang makatakas, ay pinaghahampas niya ang aswang gamit ang dala niyang kahoy. Natama ng pakpak ng manananggal kaya nabitiwan siya nito at nahulog sa putikan. Aray! Katapusan mo na! Ang lakas ng loob mong atakin ako, ha? Teka, Ruben. Di ba may kasama siyang isang lalaki? 3 silang magkakaibigan kanina, hindi ba? Oo nga! Nasaan ang kasama mo? Di ba pinatay niyo na? Pinatay? Niloloko mo ba kami? Hindi kaya nililin lang tayo ng batang ito? Kayo ang nandiling lang sa amin, hindi ako. Nasagip naman ang paningin ni George si Benji na nasa pintuan ng bahay kaya agad siyang bumangon para sigawan ng kaibigan. Tara na! Bakit di pa kayo umalis dyan? Hindi! Pumasok ka dito! Kailangan natin makapasok sa bahay, bilisan mo! Dalin lang tayo, Belinda! Dali, habulin natin siya! Bilisan mo, dali! Pasok ka dito! Benji! Si Alexa nasan? Basta halika! Pumasok ka! Bilisan mo! Bilisan mo, George! Dali! Hindi sila pwede makapasok! Aray! Wisit! Muntik pa ako mablot! Nasugatan pa niya yung balikat ko! Buti nga't balikat lang eh! Naisarado ko ng pinto kaagad! Kung hindi, natangay ka pa nila! Sa kwarto, Belinda! Kailangan natin makapasok doon! Ang kaputol na katawan natin nasa loob! Dumatay sa bintana, dali! Akala ko mamamatay na talaga ako dun eh. Akala ko rin, pero sakto ang timing mo, George! Dito sa kwarto nila, George, tingnan mo! Nandito yung nahanap nila! Ha? Ang kalating katawan nila? Putya, ganito pala itsura. Nakakasuka. Ang mga laman nila, halos pumuputok na. Nabasa ko sa lumang libro na ang tanging paraan para hindi na makabalik ang mga manananggal sa katawan nila, kailangan natin busan ng asin ng iniwang kalahati ng katawan. Kung ganun, dapat nating tapusin to ngayon. Ang problema, wala tayong asin. Teka, naalala ko, may nalagay yata akong asin sa bag ko. Dala-dala ko ito lagi dahil akala ko makakakita tayo ng punong mangga na madadaanan natin. Teka lang. Ha? Ngayon mo lang naalala? Paulit-ulit kang naghahanap ng asin dahil walang lasa yung pagkain na niluto nila. Nakalimutan ko nga. Saka lang sumagi sa isip ko na may dala-dala nga pala akong asin. Galing mo talaga makalimot oh. O sige na, kunin mo ni asin, bilis! Heto na nga sila. Sinisira na nila yung bintana. Dalian natin bago nila tuluyang masira at baka makapasok pa. Benji, ang asin! Eto na! Eto na! Mga anak, alam kong nandyan kayo. Buksan nyo ito. Kailangan namin ang katawan namin. Ang lakas ng loob niyong isarado ng matindi ang bintana ng bahay namin. Ha? Mga dayo! Wala na kayong babalikan kahit makapasok pa kayo. Inatapusin mo na, Benji! Sa huling buhos ng asin ay biglang nanginig at pumipintig-pintig ang katawan ng aswang. Pero unti-unting tumigil ang paggalaw hanggang sa tuluyang namutla ang balat at parang natusta sa loob. Sa wakas, wala na silang babalikan. Anong ginawa niyo mga hayop kayo? Buksan nyo ito! Anong ginawa niyo sa mga katawan namin? Mamamatay kayo mga halimaw kayo. Wala na kayong babalikan dahil sinira na namin ang katawan ninyo. Hindi maaari! Magpagbayad kayo! Hindi naman nila masisira ang mga bintana at pinto, hindi ba? Hindi!
pagkapasok namin kanina dito, talagang pinakuha ko na matindi. Nakakita kasi ako ng pako sa bodega nila na iligtas ko si Alexa. Mapapagod lang sila dyan sa pagpupumilit na makapasok. Hihintay na lang natin na sumikat ang araw. Nako, hindi! Nasisira na nila yung bintana. Kailangan na natin ng arang. Malakas pa rin sila. Patayin ko kayo! Baka walang utang na loob! Wala kaming utang na loob sa inyo dahil nilinlang nyo lang kami. Kaya nararapat lang na mamatay kayo. George, napapasok na nila tayo. Kailangan na nating umalis. Hindi mo din pwedeng buksan ang pinto. Pwede nila tayong linlangin. Makakapasok na sila, George! Ako nang bahala, Benji. Teka, hanap tayo dito. Agad na kumilos si George at nakakita ng lalagyan mula sa ilalim ng kama. Ito ay isang lumang kahon na puno ng kalawangin ngunit matitibay na pako, tabla at ilang gamit sa pagkukumpuni. Benji, may martilyo ka ba? Wala eh. Hindi naman ako karpentero eh. Tangi, maghanap ka. Anong ginamit mo kanina? Ay, yung bato. Kaso nadurog na eh. George, bilisan mo. Nasisira na talaga nila yung bintana. Matitikman yung lahat ng galit ko! Eto, ilagay natin. Tong aparador. Tulungan mo ako, Benji. Iharang natin sa bintana. Langyang yan. Parang mabubuwal na tong bahay dahil sa pagguga nila. Papatayin namin kayo! Lagot kayo sa amin! Hindi nyo kami mapipigil! Hindi kayo makakaabot ng umaga! George, makakapasok na sila. Tumaan sila sa kabilang silid. Nasira nila ang bintana doon. Kailangan natin makalabas. Nablot ako! Benji! Lagot ka ngayon! Mamamatay kayo! Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa katawan namin, mga tayo! Tumakas ka na, Alexa. Ako nang bahala dito. Sino sa inyo ang unang kakainin namin? Ako na lang! Huwag na sila! Aba, matapang kang bata ka! Benji, tara na! Tinira nila na matulis na kuko yung tagiliran ko! Walang iya kayo! Kung galit kayo, galit din kami! Lalo na ako! Sinaktan niyo ako eh! Benji! Ano ba? Baka walang iya kayo. Ha! Lahat kayo mamamatay! Alexa, ang anting-anting. Kunin mo sa kwarto. Oo nga pala, George. Babalikan ko kayo dito. Takbo, Alexa, takbo. Kunin mo ang anting-anting. Bilisan mo, Benji. Kapit ka lang. Kaya pa natin to. Huwag kang bibitaw. Grabe, George! Hindi ko na kaya! Sinasakal ako! Sa likod mo! Nandyan si Lola! Akong bahala kay Lola. Pasensyaan na po tayo, ha? Kahit matatanda na kayo, buhay pa rin namin ang nakataya dito. Oras na lang inyong kamatayan! Mamamatay kaming lumalaban. Benji, kumapit ka lang. Grabe, George! Ang lakas nila! Hintayin natin si Alexa. Mamamatay na ako, mamamatay! Lalaban ako! Wisit! Nangangagat ka! Ano ka, aso? Nagpatuloy ang labanan. Halos mabali ang kanilang mga buto sa bawat tampas sa kanila ng mga aswang. Sa bawat tama ng matutulis na kuko ng mga manananggal ay bumabaon sa kanilang balat. Dahil sa galit ni George, maras niyang ginawakan sa pakpak si Lola Belinda at isinalya sa dingding. Umatungal sa sakit ang matanda at bumagsak sa sahig. George, hawakan mo to. Nakuha ko ng anting-anting mo. Ang anting-anting ko! Mausay! Akin na! Itinaas ni George ang anting-anting matapos hawakan. At sa isang iglap, nagliwanag ito. Hawak ito ng maigpit ni George habang bumibigas ng orasyon na itinuro pa sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Hindi! Ang sakit sa mata ng liwanag na yan! Tigilan mo yan! Ang liwanag! Ang sakit sa mata! George, umatras na sila! Lumayas kayo! Bago pa kayo tuluyang masunog! Mga halimaw kayo! Ayan, wala na sila! Nanalo tayo! Nagtagumpay tayo! Umalis sila sa bahay nila! Ligtas na tayo, George! Umalis na lang sila para iwasan ng anting-anting. Pero hindi pa natin sigurado kung patay na nga sila. Mamamatay na rin naman sila eh. Tingnan nyo doon. Sumisikat na ang araw. Hindi na nila yan matatakasan. Wala na rin silang babalikan na katawan.
ligtas na kami ng baby ko. George, salamat. Kung wala ka, tapos na tayo. Ligtas na tayo. Salamat din sa iyo, Benji. Hindi, Alexa. Ligtas tayo kasi nagtulungan tayo. Benji, salamat din sa iyo dahil sa matalino mong plano. Yung akala kong puro ka lang kalokohan mas matalino ka pa pala at matapang kaysa sa akin. Aba, kahit naman ganito ako, medyo may pagkaloko-loko. May kaunting utak din naman ako, no? Ibang klase, Benji. Napabilib mo kami. Pero aminin na natin, si Benji talagang umpisa pa lang may pagdududa na hindi lang natin pinaniwalaan. Pasensya ka na ha. Wala yun. Ayos lang yun. Hindi ko nga lubos akalain na magiging matapang ako May character development ka pala after sa lahat ng nangyari. Sobrang dami ko talaga natutunan. Ay nako, payakap nga pre. Pagkatapos nilang magyakapan, ay lumabas na sila ng bahay. Nakaalalay naman sina Benji at George sa isa't isa dahil parehong sugatan. Naglakad na sila papunta sa kanilang sasakyan. Kailangan na natin makalis dito. Hindi natin alam kung may iba pang halimaw sa paligid. Medyo malayo pa yung lalakarin natin pero mahaba pa ang oras bago gumabi. Okay lang ba kayo? Paano yung mga sugat ninyo? Wala pa naman tayong gamot. Nasa kotse, may first aid kit doon. Magiging okay din kami, Alexa. Ang malaga, wala na tayong dapat ipag-alala pa. Walang susugod na manananggal kasi may araw na. Basta, wag na tayo magpaabot ng gabi dito Alam nyo, hindi ko talaga akalain na makakaligtas tayo sa sitwasyon na yon. Akala ko talaga mamamatay na ako na hindi pa nag-aasawa Hindi pwede yan, George. Hinihintay ka pa ni Alexa, no? Bakit ba palagi mo ako sinisingit sa usapan, Benji? O bakit? Nagtataguan lang naman kayo ng feeling sa isa't isa Ay nako, sana nga may signal sa daan. Kailangan na natin makahingi ng saklolo. Uy, change topic! Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Benji Aba, I'm just being honest, no? Pero seryoso, sana wala nang mga aswang na hahabol sa atin. Kasi kung meron pa, wala na akong lakas makipaglaban Ang sakit pa din kaya ng katawan ko hanggang ngayon. Sumasakit pa itong sugat ko. Hindi lang ikaw masakit nga din yung katawan ko Sana nga makauwi na tayo. Dahan-dahan silang lumakad papasok sa masukal na daan kung saan may mga malalaking puno sa unahan. Habang tinatahak nila ang daan pabalik sa sira nilang sasakyan ay tumatagaktak naman ang kanilang pawis dahil sa init ng sikat ng araw. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Alam nyo, hindi pala lahat ng matatanda mababait no? Minsan, sila rin pala yung mga demonyo. Dapat malaman to ng mga otoridad. Kailangan malaman ng mga tao sa baryo ang nangyari. Pero paano? Paano natin ipapaliwanag na may mga manananggal talaga? Hindi magandang ideya yan, Benji. Pwede pa tayong tawaging baliw kapag naglabas tayo ng statement tungkol dyan. Tama si Alexa. Ang mahalaga, makauwi na tayo. Matawagan na natin si tita. Sakto, bukas na ang fiesta. Di okay, sige. Hindi na natin kailangan ipaliwanag lahat. Basta, ligtas tayo at yun ang mahalaga. Oh, ayun na yung kotse Ay, sa wakas, nandito na rin tayo. Pero hindi pa rin umaandar Sira talaga to. Kaya kailangan natin ng mekaniko. Di ba? Wala nga tayong mahanap na mekaniko dito. Naka-amnesia ka na ba, George? Ha? Okay, sorry. O sige, dumito na muna kayo. At kailangan ko maghanap ng signal para matawagan si tita. O sige, George. Medyo pagod na din ako Subukan mo itaas ang cellphone mo, George. Baka may signal dyan sa puno. O sige, yan ang gusto ko sa'yo Pero teka, kunin muna natin yung first aid sa loob. Baka ma-infection pa itong sugat natin kahit malayo ito sa bituka. Ako na maglalagay ng bandage. Agad na nilagyan ni Alexa ng gamot at bandage ang mga sugat ng dalawang kaibigan. Tsaka nagpaalam si George na maglalakad-lakad upang makahanap ng signal. Tumakbo siya papalapit sa mataas na puno at umakyat doon. May signal! May signal dito! 2 bar! Tawagan mo lang tita mo. Oo!
Ay nako, sa wakas, ligtas na tayo. May magre-rescue na sa atin. Ngik, expired na pala tong load ko. Ha? Paano yan, George? Huwag mo sabihin habang buhay na tayo rito. Teka, susubukan kong paandarin ulit ang kotse. O sige, dali. Ay, teka. Naku, naalala ko na may dala pala akong baterya kasi bala ko nga palang palitan na yun. Visit, ngayon ko lang rin naalala. Ano? Oo, nasa likuran ng kotse. Anak ng lintik ko. Kailangan pa natin isugal yung buhay natin sa mga kami na manananggal bago mo maalala na may baterya pa pala sa likuran. Sorry na, okay? Kasalanan ko na. Sorry na talaga. Lahat na nangyari may rason kaya hayaan mo na. Nangyari na nangyari. Oo nga naman, George. May natutunan din naman ako sa naging karanasan natin eh. Kahit ako naman, di ba? Nakalimutan ko na may dala-dala pala akong asin. Oo, pasensya na talaga kayo ha. O siya, papalitan ko na lang tong baterya. Ilang minuto ang lumipas at nailagay na nga ni George ang bagong baterya. Kahit papano naman ay tinuruan siya ng kanyang ama sa pag-aayos ng kotse. Kaya alam na niya ang gagawin. Halos mapasigaw sila sa tuwa dahil gumagana na ang sasakyan. Ayun! Umandar na! Umandar na rin sa wakas! Pero baka maligaw na naman tayo niyan ha. Hindi, babalikan natin yung dinaanan natin para makalabas. O tara na, bago pa lumubog ang araw. Baka maabutan na naman tayo ng gabi rito eh. O sige, tara, sumakay na kayo. Agad na silang sumakay sa kotse at habang binabaybay nila ang daan pabalik, ay nakahanap din sila ng signal pero wala naman silang load pantawag o pantext. Kaya nagpatuloy na lang sila sa biyahe dahil unti-unti nilang naalala ni George ang daan papunta sa probinsya ng kanyang tiyahin. Habang nasa biyahe ay nagtatawanan sila habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Pero bigla namang nalungkot si Alexa matapos niyang maisip ang kanyang kalagayan. Pero nagdesisyon siyang hindi ipaalam sa ama ang kanyang kalagayan tungkol sa kanyang pagbubuntis. At plano niyang palakihin ng bata ng mag-isa lang. Makalipas ng ilang panahon, nagtapat na rin si George ng kanyang nararamdaman. At doon nga nagsimula ang magandang pagsasamahan nila Alexa at ni George. Wakas!